Kahapon, nang ma-meet ni Charisse si Rafael, ay wala naman siyang kakaibang naramdaman dahil siguro hindi naman niya inisip na madudugtungan pa ang pagkikitang iyon. Pero nang sabihin ni Vita sa kanya kanina na isa ito sa mga kliyente ng Ramirez and Harmilia at magiging direktang kliyente pa niya, ay parang nakaramdam siya ng di niya maipaliwanag na panganib. Na baka nga ligawan siya nito. Tumayo si Charisse at may hinanap sa filing cabinet. Nang magbalik sa dating pwesto ay hawak na niya ang folder na kanilalagyan ng records ng F&F Construction. Here's your file. Bungad niya. Simula na niyang inilabas ang mga papeles. May problema ba sa negosyo niyo? Pinagsalikop ni Rafael ang dalawang palad. Actually, hindi naman talaga malaking problema. Sabi nito, meron lang kaming isang makulit na kliyente na ibig ipabagong kontrata, samantalang ongoing ng construction ng ginagawa namin. You have the option not to do the changes you want. Maagap na sabi niya. It's not a he, a she. Babae? Yeah. Bakit ba lagi na lang nilang na-encounter ang maliit na problema tungkol sa kasarian? Kahapon lang sila nagkakilala, pero 2 beses na nilang naging paksayon. Kahapon itungkol sa sexualidad ni Ronald, ngayon naman ay sa kliyente nito. It doesn't matter kung ano man ang gender na kliyente mo, Mr. Faustino. Sabi na lang niya. Ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa kontrata. Kung ano nakalagay sa contract na napagkasundoan nyo, yun ang dapat masunod. But she's insistent. Paliwanag nito. Customer is not always right, but we want to make them happy. Alam mo na, sila ang buhay ng negosyo namin. Without them, we are nothing. Na parang pagpapaalala rin na dapat din niyang bigyan to na kasiyahan dahil kliyente niya to, na isa loob ni Charisse. Parang niririman siya na, without a client like him, a contract lawyer like her is nothing. Napangiti ng bahagya si Charisse. Kung kahapon ikinakitaan siya ni Rafael ng kapalpakan tungkol sa maliit na tuta, palagay niya ito naman ang pagkakataon niya para makabawi. Then stop the construction and let's make another contract. Payo niya. That's the best solution? Is that the right thing to do? Yeah. Igagawa mo kami ng panibagong kontrata? Idetali mo muna sa akin ang lahat ng changes na gustong ipagawa ng kliyente mo. Saka ko idadraft ang panibagong kontrata. Sabi niya, I'm sure she has her own lawyer at kailangan kaharap ng abogadong yun sa pagpipirmahan ng bagong contract. Paano kung di siya pumayag na magkaroon kami ng panibagong contract? Nag-aalalang tanong pa rin ito. Tinitigan to ni Charisse. Without a lawyer's advice, what would be your decision, Mr. Faustino? Tila nananansyang tanong ng dalaga. Saglitan nag-isip si Rafael. Siguro pagbibigyan ko na lang siya. Do you think it's good for your business? Kaya nga nang nasabi ko na, gusto ko mabigyan kasiyahan ng mga kliyente namin. Because customers are always right, ganun ba? Yeah. Are they? Hindi makasagot si Rafael. They are not actually. Sagot na rin ni Charisse sa sariling tanong. That's why you need lawyers, contract lawyer. Pag nagkakaproblema sa itinayo niyong building, kayo ang masisisi kung wala kang malinaw na kasulat ang maipapakita. Napangiti si Rafael. Kaya nga narito ako ngayon, bilang lawyer ng F&F, kailangan tulungan mo ko. Okay, sabihin mo lahat sa akin ng mga pagbabagong gustong ipagawa ng kliyente mo. Then I'll read the original contract na ginawa ni Sid para sa inyo. And from there, I'll do another one. Aabisohan kita pag natapos ko na. Tumayo na si Rafael. Naglahad to ng kanang palad. Thank you. Iniabot yun ni Charisse. It's my job. Oh, what happened here? Parang shock na tanong ni Ingrid. Nahihirapan to maglakad na mabilis dahil sa suot na high-heeled silvery sandals, pitis na jeans,
at halos litaw ng kalahati na malusog na dibdib sa ilalim ng uka ng suot na blouse. Bakit hindi nagtatrabaho mga workers? Pinatigil kong construction work? Deklara ni Rafael. Nakatayo ang binata sa tabi ng malalim na hukay na pagtatayuan ng mga pundasyon ng 3-story building na ipinapagawa ni Ingrid de la Fuente. Pero bakit? May pinagagawa kang changes at kailangang malagay din yun sa contract natin. Paliwanag ng binata. We can take the risk, you know. Sandali lang at nawala ng inis sa mukha ng milyonaryang dalaga. Nag-iisang anak ng business tycoon na kamakailan ay kinidnap at pinatay ng mga kidnappers kahit nagbayad na ang pamilya ng ransom. Ngumiti ito na matamis kay Rafael. Hindi ka lang magaling na arkitekto, Rafael. Magaling ka ring negosyante. Isinampay nito ang isang braso sa balikat ng binata at naamoy niya ang mabining sanghayan ng pabangong imported. Makikita sa muka at ngiti ng mga nakaisambay na trabahador ang malisosyong kundi man naiinggit ng mga ngiti. Noon pa nakakahalata mga trabahador sa pinakamabagong kliyente ng kanilang boss. Mukhang malaki ang gusto ng dalaga sa binatang arkitekto. Kunuway may sinipat na anggulo si Rafael para makalayo ng kaunti sa dalaga. Gusto ko lang naman padagdagan ng isa pang floor ang building na ipinapagawa ko. Ani Ingrid na naglabas mula sa bag ng cigarette case. Kumuha ng isang stick na sigarilyo at bago yon inilagay sa pagitan ng mga labi ay sinabi, "Malaking kaso ba yon?" "Oo," maagap na sagot ni Rafael. "Magdadagdag tayo ng bigat sa itaas, kaya kailangan magdagdag din tayo ng karagdagang support sa ibaba. Kailangan makatayan ng pundasyon ang bigat na dadalhin niya." "And so?" May sindi na ang sigarilyo nito. "And so we have to do some changes regarding our rebuilding plan. For example, the excavation must be deeper para makatiyak tayong it will be strong enough. It can take the risk of being changes for incompetence just in case may mangyaring lindol at gumuho ang gusaling itatayo ng kumpanya ko." Lumakad palapit kay Raf ang dalaga. Matamis ang ngiti. Okay. I understand already." Nang madako to sa harap ng binata, ay waring sinasadyang bitawan ng hawak na gold lighter na to at ito na rin ang mabilis na yumuko para damputin yon at ginawa ang pagdampot sa napakatagal na sandali. Parang sinadyang upang mandi mapasilips kay Rafael ang kaloob-looban ng dibdib. Napalunok si Rafael. Hindi niya itatangging nainganyo siyang tingnan ang magandang boom si Ingrid. Pero bakit kasabay niyon ay pumapabkit sa utak niya ang magandang mukha ni Attorney Charisse. Parang nagayuma siya sa babaeng yun, lalo na malaman niya kahapon lang na hindi pa pala to married. Sa isip ay napagkumpirma niya na dalawang babae. Dalawang kagandahan sa magkasalungat na paraan. Agresibo si Ingrid, samantalang parang kimi naman si Charisse. Ipinagmamalaki ni Ingrid ang taglay na alindog bilang babae, samantalang ibig yung itago ng dalagang abogada. Napasuyap si Ralph sa harapan ng jeans si Ingrid at sandaling pumako ang kanyang tingin sa trianggulong umbok ng telang iyon. Kaaya-ayang pagmasdan para sa isang lalaking gaya niya. Bakit niya itatanggi? Hindi siya ipokrito. Pero kakatuwang ang sunod uli niyang naisip ay ang maganda mukha ni Charisse. Nasa isip niya, nasabi niyang higit na magiging kaakit-akit para sa kanya kung ang makikita niya sa ganoong ayos ay ang bagong dating na abogada. Rafael, kailan nagpapatuloy ang construction? Tanong ni Ingrid nang nang-aakit na titig sa gwapong mukha ng arkitekto. As soon as our lawyers finish the new contract, sagot niya. And I hope it will be soon, right? Correct. Pinitik ni Ingrid ang nangangalahating sigarilyo patungo sa tambak na hinukay na lupa. Okay, aalis na ako. Kung wala ka dalang sasakyan, pwede kang sumabay sa akin. No, tanggay ni Rafael. Dala ko yung van ko. Malanding kumaway na si Ingrid
at tinungo na nito ang naghihintay na kotse. Sana sir sumabay kayo, kantsaw ng isa sa mga trabahador ni Rafael. Ang sexy nun sir, ang sarap. Bilang sagot, kumagat labi si Ralph na parang nanggigigil, sabay pilig ng ulo at pamumungay ng mga mata na tila natatakam din. Nagkatawanan ng iba pang trabahador. Nang tumigil ang tawanan, ay sinabi ni Ralph sa mga tauhan. Well, tigil trabaho muna tayo. Umuwi muna kayo sa inyo. Yung mga may asawa ating hawin niyong panggigigil niyo kay Ingrid sa mga misis niyo. Sir, hindi sing sexy ng babaeng yun ng misis ko? Bakli ng isa. Nakakita ka na ba ng balyana sir? Ganun ang asawa ko. Natawa si Rafael at umakwang babato ka ng tauhan. Loko-loko? Sigurado nung nanliligaw ka pa sa kanya, siya ang pinakamagandang babae para sa'yo. Bulag ako nun sir. Nagkatawanan na naman. Nagpatiunan ng lumabas ng construction site si Rafael at nagsunuran na ang mga trabahador. May dalawang may iwan bilang tagabantay ng mga materyales. Linggo, nagsimba si Charisse at kadarating lang niya sa bahay na may magpatao pong boses lalaki. Sinilip niya sa bintana at medyo nagulat ang dalaga na makilala kung sino ang bisita. Tinungo niya ang gate at binuksan. Naroon ang binata, formal. Gwapong-gwapong tingnan ang semi-rug nitong kasuotan. Faded maong, leather shoes, pero walang medyas, at gray na long sleeve polo na ang manggas ay nakatupi hanggang sa ibaba ng 2 siko. Isang pulang Honda Civic ang dala nitong sasakyan. Nakita yun ni Charisse na nakahimpil sa tapat ng driveway. Yes? Bungad niya kay Rafael. Napadalaw lang. Anitong nakangiti. Wala naman sigurong masama, di ba? Sa totoo lang, hindi na gusto ang ginawa nito na bigla na lang sumulpot sa bahay niya na walang paabiso. Kung halimbawang tungkol sa panibagong kontrata ang sadya nito, sana'y naghintay na lang to ng bukas at sa opisina na lang sana siya pinuntahan. Gayunpaman, magiging bastos naman siya kung hindi ito aanyayahang pumasok. Iniluwang niya ang bukas ng gate. Tuloy ka? Nagliparan ang mga kalapate nang tugpahinila ang walkway patungong main door ng bungalow. That's what I like sa bahay na ito, komento ni Rafael. Nasinundan ng tingin ang nagliparang mga kalapate. Mga ibon at kalapate, mga puno pagaspas sa mga dahon ng nyog. It gives you the feeling of being near the nature. Binuksan ni Charisse ang pinto at pinapasok ang binata. What would you like to drink? Tanong niya nang mapaupo ito. Kahit ano? Juice or coffee? Black coffee. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, instant ang coffee ko rito, hindi brewed. Don't worry, hindi naman ako maselan. Kahit sa labat umiinom ako. Anitong nakatawa. Nagtitimpla ng kape para sa bisita, ay nag-iisip si Charisse kung ano kaya ang kailangan nito sa kanya. Bakit siya nito biglang pinuntahan sa bahay? Mabuti na lang at hindi pa siya nakakapagpalit ng pambahay. Mabuti na lang at hindi pa niya natatanggal ang process na nakakubli sa kanyang kapintasan. At least sa kanyang ayos ngayon, wala ito mapapansing kulang sa kanya. Here's your coffee. Aniya nang idulot ang kape sa binata. Hindi na siya nag-abalang takpan ng palad ang dibdib. Nang ibaba si Misita ang cup and saucer dahil sa naka-close neck ang blouse ang suot niya. Thanks. Tugon ni Rafael. Agad ditong tinikman ng kape. Sarap. Bakit napasyal ka? Formal na tanong ng dalaga na makaupo sa single-seater sofa. Wala lang. Anitong bahagyang nagbukas sa mga kamay. Sa totoo lang, curious lang ako sa kalagayan ngayon ng tuta mo. How's he? Well, he's doing fine. At tama ang sabi mo. It seems magiging singlaki nga siya ng bisirong kalabaw. 2 weeks pa lang siya sa akin, pero ang laki na agad ng ikinalaki niya. Pagkukwento niya,
Anyway, I thought at first nang ipinarito mo itungkol sa new contract. 1 week nang tapos yun at naghihintay na lang ng pirma nyo ni Mrs. De La Fuente. Marami kasing arte ang babaeng yun. Sabi nito, kesyo umalis daw ang abogado niya at hindi pa rin daw dumarating hanggang ngayon. Akala ko ba gusto niya agad matapos ang pinapagawa niya sa'yo? Hamo siya. Anito nagkibit ng balikat. Anyway, konting renovation lang pala at may babalik na to sa dating ayos nito. Alam mo bang noon iisa ang bahay na to sa pinakamaganda dito sa lugar na ito? Iginala nito ang tingin sa kabahayan. It is still about business after all. Nais sa loob ng dalaga. Pumunta to sa bahay niya para mag-propose ng renovation. Alam nga siguro nito marahil ang maraming parte ng bahay na nabili niya ang nangangailangan ng repair. How much will you change me? Halimbawang pumayag akong i-renovate mo tong bahay ko. Tanong niya. Hindi natin pag-uusapan ng pera. Wika nito. Pero sinisingil ka ng Ramirez and Jaramillas sa serbisyo namin sa'yo. Tumawa ito. I mean, it will not be that much. I'll give you a 25% discount. Talaga? Kung gusto mo, libre pa eh. Wag naman. Sangga niya. Sobra naman yun. Pero gusto ko muna makapag-relax ng husto bago ako magpagawa ng any renovation sa bahay na to. Napagod ako ng husto na maglipat. Alam mo na. Kung sa bagay nga. Hindi ka ba dinadalaw dito ng boyfriend mo? Casual na tanong nito maya-maya. Sandaling natigilan si Charisse sa tanong ni iyon ng binata. Hindi niya inaasahan. Pero nang marinig, halos nakatiyak siya sa sarili na may intensyon nga itong manligaw sa kanya. Ang tanong na yon ay dedirektang tanong na ibig tumuklas kung siya ba'y available pa o hindi na. Hindi niya sinagot ang tanong. Ayaw niyang sabihin na wala siyang boyfriend at present dahil kung sakali, parang binigyan niya to ng layang ligawan siya. Ayaw din naman niyang sabihin meron dahil ang totoo ay wala naman talaga siyang boyfriend at ayaw niya magsinungaling. I'm sorry, masyado yatang naging personal ang tanong ko. Paghingi nito ng paumanhin nang mapansin ang pananahimik ng dalaga. Ngumiti ng bahagya si Charisse. Sandali silang parang walang mapag-usapan at sa sandaling pagiging tahimik ay parang lalong naging audible ang huni ng mga nakalapati sa bulungan. Hindi ba ako nakakaabala? Tanong ng binata maya-maya. Hindi ito nakakaabala, sa totoo lang. Pero hindi ata si Charisse sa presence nito. Kaya ang sabi niya, give me a ring na lang kapag handa ng kliyente mo na magpirmahan kayo ng new contract. At tumayo na siya, isang gesture ng pagtataboy. Napilitang tumayo na rin si Rafael. Okay, salamat sa coffee. Tumango lang si Charisse at hinatid na sa may pintuan ng binata.